Nung nagkausap kami noong Martes, klaro ang aking mungkahi sa kanya na maghain ka at nandun ang abogado niya ng petition for a writ of habeas corpus para ura-urada masakluluhan ka. Sa loob ng 24 oras lamang ay magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema kung legal o illegal ang ginagawa ng mga NBI. Kasi yung mga pinali nilang petisyon, aabutin ka ng siyam-siyam. Direkta, sumagot ka dyan sa demanda sa'yo, at ikaw naman sagutin mo yung sagot ng dinidemanda mo, matagal na proseso. Samantalang kung petition of a writ of habeas corpus, sa loob ng 24 oras, patatawag ka agad. Itong si Senador Bato, yung mga NBI na nagtangkang nag-aaresto sa kanya. Pwede yung habeas corpus kasi ang habeas corpus ay isang petisyon na humihingi ng saklolo sa mataas na hukuman o sa isang lokal na hukuman na patigilin ang ginagawa ng pagka-detini niya, kung na-detini na siya, or kahit na hindi pa siya detinado o arestado, pero nandun ang kalakaran na hindi siya makagalaw. In other words, any restraint that precludes action is a ground for the issuance of the writ. Wala ako nakitang, wala pa nababalita na nagpanis sila ng habeas corpus. So, kaya, ayan. Convene at pagsimula? Yes, Attorney Di pag nag-convene, bubuuin mo na yung impeachment court. Pagsisimula naman ng trial, kung yung mga sagot ng magkabila ay naisumite na. Kaya magsisimula na ang trial. Pero gusto kong banggitin dito na ito pong impeachment court ay binubuo ng 24 mga senadores. Collegial, kumbaga. Maaari nilang gawin ang gusto nilang gawin. Pag nakapasa yan sa majority, yun na. Halimbawa, babaguhin nila yung regla nila, yung rules, internal rules nila sa prosedimento dyan sa trial. O, mababago yan pag nasa tamang boto. Hindi na lang pwedeng baguhin kung anong itinakda ng saligang batas. Tinakda ng saligang batas, maglilitis sila. At pagkatapos ng mga paglilitis, ay magbibigay sila ng acquittal or conviction. Ang tanong ngayon dyan, kung po pwedeng ipadismiss. Sa aking pananaw bilang abogado, pag merong nag-high ng motion ng whether sa majority o sa minority, kahit na sinong senador, at sinabing huwag muna tayong tumuloy, either huwag tayo muna mag-convene or having convene, huwag muna tayong tumuloy sa trial kasi meron pang nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema na kine-question nila yung pagbubuo ng Articles of Incorporation. Dahil sa pananaw ng mga petitioner, nilabag nila ang saligang batas kaugnay sa pagsuri at pagkuha ng tinatawag na probable cause. Yan ang question ngayon sa Korte Suprema. Kaya po pwede talagang huwag munang i-convene or huwag munang ituloy ang paglilitis hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema, sapagkat pag ang Korte Suprema nagsabi na ang articles of impeachment ay hindi sumalang sa proseso sa loob ng tinatawag na due process, sigurado pareho nung nakaraang taon, papawalang bisa yan. At pag pinawalang bisa,
at sinumulan mo na yung paglilitis, sayang lang. Mag, sasayang ka ng pera ng bayan, magsasayang ka ng panahon sa halip na harapin mo yung mga mas nangangailangang tugunan dahil may krisis ang bansa ngayon, hindi dahil itutuloy mo ang isang paglilitis na hindi ka pa nakakasiguro kung tama yung articles of impeachment na tinanggap mo. Sapagkat may nakabinbin sa Korte Suprema na kini-question. Yan ang magiging takbo ng impeachment trial. Another tanong, pwede bang mag-file ng motion to dismiss ang sino man sa kanila? Sa aking pananaw bilang abogado, pwede. Kasi nga, mga judges sila eh. Ganon din sa hukuman, sa lokal na hukuman, pwede ka rin maghain ng motion to dismiss batay sa legal na mga kadahilanan. Halimbawa, kung sa kanilang pagsusuri, pag-aaral sa articles of impeachment, ito ay obvious na politika lamang sapagkat walang basihan, pwede nilang i-dismiss yan. Ngayon, of course, pwede kang tumakbo sa Korte Suprema. Pag sinabi mo, teka muna, abuso naman yata yung ginagawa mo, meron namang basihan. Pwede, basta pwede lahat yan. Alam mo, Carlo, ang maganda siguro yung katanungan. Dahil si Bato ay wala na sa Senado, hindi mo alam kung babalik pa ito o hindi. Meron ngayong pagkakataon ang minoriya, ang minority, na magpalit na naman ng liderato. Sapagkat tandaan nyo, si Bato, ang boto na nakapalit. Kasi 12 lang sila eh. Nung dumating si Bato, 13 o di majority na. Siyam lang yung, naging siyam na lang ang minority. Pwedeng bumaliktad yun. Kasi tandaan nyo, 2 ang nag-abstain na senador. So pwede mong hilahin yon. At meron ka pang isang makukuha dyan. Sinong makukuha mo sa majority? Natatandaan nyo, nagkaroon ng usap-usapan sa pagpalit. At ang lumutang nun na papalit sa liderato ng Senado ay si Loren Ligarda. But apparently, namaniobra siya. Na ni Aling Cayetano, kaya hindi niya akalain na si Alan pala ang lalabas na presidente ng Senado. Kaya siya ngayon, naging pro tempore na lang siya. Kaya pwede mong ilahin yon yung minorities. Sabihin niya, dito ka sa amin. Ikaw ang gawin namin Senate President. Since wala na si Bato, kuha ka na namin, plus yung 2 abstention, pwede namin hilahin dito. O di may bago na naman tayo liderato sa Senado. Yan ang abangan natin. Kasi ang pagpapalit, depende talaga sa bilang ng boto. Ay since wala na si Bato, at may 2 abstention, at yung isa dyan sa majority, baka masama ang loob niya na hindi siya ang Senate President. Kasi yun ang inambisyon niya. Kaya nga nagkaroon ng mga usap-usapan ng pagpapalit. Mukhang naisahan siya. Yan ang mas magandang abangan. Pero Attorney Sal, yun nga, inaasahan nga nila na si Senator Loren Legarda yung magiging Senate President. Pero nung nalaman nung kabila na doon nga siya pumanig sa majority, parang nagkaroon na din sila ng parang hindi magandang connection. So, makaka-apekto po pa kaya ito kung may Hindi. mangyaring... Ang mahalaga dyan sa kanila, sila majority. So kung makukuha nila ang majority sa pamamagitan ni Loren Legarda at nung 2 senador na nag-abstention, di back to power na naman sila. Kaya yan, bilang lang naman ang pinag-uusapan dyan, numbers. Di ba matagal ko nung sinabi sa programa natin na ang pinakalayunin ng paninira kay BP Sara, ang pagpapakulong kay Presidente Duterte, ang impeachment process na ginawa nila against BP Sara ay
grounded doon sa pananatili nila sa kapangyarihan. Sapagkat yung dalawang yan ang sagabal. So kung yan ang layunin mo, to stay in power, lahat ng mga hakbangin na tungo sa tagumpay ng iyong layunin, gagawin mo. So ano yun? Yan, impeachment. Pag na-convict, hindi na po pwede. Ano pa ang sabi ko? Pag natalo sila sa conviction, pwede naman silang magdeklara ng emergency at wala na munang halalan. No election. Di kung walang eleksyon, di walang bagong presidente, di siya mananatiling presidente. Yung sinasabi ngayon na gusto nilang magbuo ng Constituent Assembly para palitan ang provisiones ng saligang batas kaugnay sa pananatili sa kapangyarihan, consistent pa rin yan doon sa layunin. Lahat gagawin nila. Now, whether or not they will succeed is another thing. Sapagkat ang taong bayan, alam na yon, nakaabang na ang taong bayan eh. At pag triniger mo yan, may problema silang malaki dyan. Pati yung sandatang lakas na yan, yan nasa PNP. Lahat ng mga yan, nagpipigil lamang sa kanilang mga sarili pag hanggang makakapasensya pa sila, magpapasensya yan. Pero merong sukdulang tinatawag. Palaging merong hangganan ng pagpapasensya ng mga kalokohan, ng mga tiwaling opisyales at mga magnanakaw ng pera ng bayan. May hangganan yan. So I agree with Attorney Paulo na yung pag-file mo sa korte ng kaso sibil ay hindi makaka-apekta sa impeachment. Lalong-lalo pa, hindi ito makaka-apekta sa paggalaw ng executive para banggain mo yung demanda ng asawa ni VP Sara. Kasi kung criminal lang, hawak nila ang DOJ, mamando mo lang yan, dismiss mo na yan. Tapos na kagad ang usapan. Pwede kang pumunta sa Korte Suprema, pero matagal pang ano yan, kwento. Kaya tama yung ginawa ni Attorney Mans Carpio, magdemanda ka ng civil para panagutin mo yung mga paninira na ginawa nitong mga respondents o mga defendants sa kanilang mag-asawa. Hindi mo masisisi yung Senador Bato na umalis kasi nga inatake sila nung gabi. Talagang gusto pinipwersa ng mga NBI na arestuin siya. At hindi naman totoo yung sinasabi ng NBI, pati ng palasyo, na walang kinalaman ng NBI doon. Sapagkat, may nahuli na nga eh. Umami na nga. Driver siya ng mga NBI agents. At binalikan niya yung anong tawag doon, yung bag na ang laman ay puro mga IDs ng mga ahente. Madaling sabi, talagang validated, totoo, na talagang mga NBI yung nagtangkang pumasok at nagkaroon nga ng gulo. Sa pananaw ni Senador Bato, dapat umalis na muna siya sapagkat nanganganib ang buhay ng mga naroroon sa Senado. Kapwa niya Senado, mga staff, at kung sino-sino pa. Kaya sa aking pananaw, hindi mo masisisi ang pag-alis. Pero ang sa akin lang, nung nagkausap kami noong Martes, klaro ang aking mungkahi sa kanya na maghain ka at nandun ang abogado niya ng petition for a writ of habeas corpus para ura-urada masakluluhan ka. Sa loob ng 24 oras lamang ay magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema kung legal o illegal ang ginagawa ng mga NBI. Kasi yung mga pinali nilang petisyon, aabutin ka ng siyam-siyam. Direkta, sumagot ka dyan
sa demanda sa'yo at ikaw naman sagutin mo yung sagot ng dinidemanda mo, matagal na proseso. Samantalang kung petition of a writ of habeas corpus, sa loob ng 24 oras, patatawag ka agad. Itong si Senador Bato, yung mga NBI na nagtangkang nag-aaresto sa kanya. Pwede yung habeas corpus kasi ang habeas corpus ay isang petisyon na humihingi ng saklolo sa mataas na hukuman o sa isang lokal na hukuman na patigilin ang ginagawa ng pagka-detini niya, kung na-detini na siya, or kahit na hindi pa siya detinado o arestado, pero nandun ang kalakaran na hindi siya makagalaw. In other words, any restraint that precludes action is a ground for the issuance of the writ. Kasi, gaya ng pinaliwanag ko kay Senador Bato at saka sa abogado niya, sabi ko na, nakakulong ka dito ngayon. Hindi ka makalabas. Makakalabas ka ba? Hindi ako makakalabas ng siyempre, nandyan sila eh. O, madalit sabi, merong restraint. Kaya pwede yung habeas corpus. Ewan ko kung sinunod nila dahil wala ako nakitang, wala pa nababalita na nagpalis sila ng habeas corpus. O, kaya, ayan. So, sa ngayon, yan ang estado. Wala si Bato, pwede magpalit na naman ng liderato sa Senado kasi kailangan ng boto niya unless nang bumalik agad siya. Pag bumalik siya, eto na naman, ang gobyerno naman, hindi naman papayag na hindi siya maaresto. Oh. Yan ang problema ngayon. Sinabi mong stage, ibig sabihin, nagkutsabahan sila na kunyari merong barilan. Hindi totoo yun. Obvious na itong NBI, talagang kahit na pinasisinungalingan ng direktor, sabi niya, wala kami dyan, nandito kami sa hotel nga eh. Pero may nahuli eh. Yes. At talagang pakilalang NBI. Okay lang yung nagsabing ako NBI na hindi totoo. Pero ang problema na, iwan yung mga ID ninyo eh. Nahuli pa yung driver nyo, di nagsabi na siya ng totoo. Pangalawa, hindi po pwede na ang NBI kasama sa nag-iimbestiga. Kasi kayo ang dapat na imbestigahan. Bakit kayo mag-iimbestiga sa inyong mga sarili? Yun kalokohan yun. Dapat ang PNP ang mag-imbestiga. O kaya naman, ibang pwersa. Mag-create ka ng isang body na mag-iimbestiga purposely for that. Para makuha mo ang katotohanan. Pero kung mismong yung involved, siya mag-iimbestiga sa sarili nila, o di syempre absuelto sila. Sal. Pero sa kaya nga maliwanag na talagang ina-assault nila. Gusto sila makapasok. Kaya kahit anong kabalbala na kasinungalingan sabihin nila, the fact remains, talagang nagkaroon ng assault. Nagkaroon ng pagtatangka. Hindi lang natuloy kasi kita ng grupo ng Senado, yung OSA, yung mga Marino. Kaya nagkaputukan sila. Yun ang maliwanag doon. Hindi mahalaga sa akin yun. Mahalaga. May NBI na pumasok doon at gusto talagang pasukin. Pumunta ka sa second floor eh. Nandun lahat ang mga senador. Nandun nagkakaroon ng walang ibang dahilan kung bakit sila pumunta ron. Talagang papasukin nila at arrestuin nila si Bato. Napigilan lang sila. At yung paulit-ulit na sinasabing walang utos ang presidente, kaya na sinabi ko paulit-ulit na rin sa programang ito. Yang mga NBI na yan, hindi pupunta noong Lunes para arestuin kung walang ko-signal ang presidente ng bansa. Sapagkat maselan yung paksain na yan. Hindi yan gagalaw nang hindi inaprubahan. Siyempre, yung NBI director magkukonsulta sa presidente. O sir, meron kaming balita na baka darating doon sa Senado. O kaya naman, meron pa kaming warrant. Kung dumating doon, anong gagawin namin? Pari bang
pupunta lang doon ang sila lang ang magdedesisyon. Hindi yung ganun kasimple yun. So from the very start, kaya malakas ang loob ng mga NBI na arestuhin si Bato nung dumating. Kasi nga, may utos na arestuhin. Yan ang the long and short of it. Kaya since nabigo sila, kailangan tuloy nila. Kaya nagkaroon na naman ng pagtatangka na nabulilyaso lang dahil nakita sa CCTV ang ginagawa nila. Kaya hinarap sila ng grupo naman ng mga security ng Senado at Marine. Ayan. Ayan, malinaw po. Ayan. Ngayon po ay babasahin na po natin itong mga mensahe ng ating mga kababayan, mga komento, Attorney Sal. From Cecil Giselle. Ibasura nyo na ang impeachment, bulok na yan. Balik na sa flood control at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan. Eto, meron pa siyang pahabol, Attorney Sal. Kawawa naman ang bayan pag ganyan kayo dyan sa gobyerno. Wala kayong kwenta lahat, lalo na kayo sa NBI. Yan. Kaya lumabas ka na. Tama na yung katetext. Lumabas ka na sa kalsada, sumama ka sa mga rally, protesta. Ayan. Meron pa, Attorney Sal, from Nena Facun. Nakakaya ang Pilipinas. Ang sarap pagmumurahin. Grabe. Parang yung ginawa lang nila sa KOJC. Kaya ikaw din, lumabas ka na rin. Ayan. Meron pa, Attorney Sal, from Annabel Tolentino. Good morning, Attorney Sal. Nakatuto kami sa kaganapan nung nakaraang gabi sa SMNI. Nakaka-proud talaga kayo. Ayan. Ano nakaka-proud? Bakit nakaka-proud? Ano ang kaugnayan? Sa ng coverage nung Wednesday night, Attorney Sal. Hindi naman tayo wala. Ang SMNI nakaka-proud. Yes. Okay. Yeah. Meron po tayong kasamahang reporter doon, Attorney Sal. Sino ba ang nandun ng reporter natin? Si Sheena Torno at saka si Angel Pastor. Nung sa loob sila ng Senado, Attorney Sal, nung nagkaroon ng putukan. Di tumakbo rin sila. Opo. Oo. Ito pa, Attorney Sal, merong komento, si Mel. Attorney Sal, nakapagtataka talaga kung bakit agarang nagsipag-uwian ang mga senador. Ayan, parang nabasa na ata ito. Ito pa, from Verhill. Baka nga engkanto ang pumasok doon, Attorney Sal. Pathological liar talaga ang presidente natin. Nakakaya tayo sa buong sanlibutan. Ito pa, meron pang Attorney Sal, isang komento from Thinking OFW. Kahit kailan sinungaling talaga tong si BBM. Ganyan din yung pagsisinungaling niya nung sinabi niya na walang armadong pulis na pumasok sa KOJC dati. Kitang-kita naman sa mga video, ang daming mga armadong pulis. Sa 100 na sinabi ni Marcos, 105 doon ang mali. Yan. Na-compare nila yung sinabi ni BBM dati, Attorney Sal, yung sa siege na sinabi niyang walang armas pero nakita sa mga video na may armas. Hindi lang yan. Sinabi niya, walang jurisdiction ang ICC. We will not cooperate in any form or shape. Ayun. Pina-aresto niya. Pinadala niya si Duterte. Iba yung sinasabi sa ginagawa, Attorney Sal. Ito pa, meron pang komento from Lalaine Garcia. Good morning, Attorney Sal. Greetings from Massachusetts, USA. Sir, Attorney, ang admin ang nagpapagulo ng ating batas. Nag-bend the law dahil gusto nila manatili forever. Yan. At eto pa. May tanong si May Cotillion, Attorney Sal. Good morning, everyone. Attorney Panelo, lang po, okay na po ba si Senator Bato? Saan po kaya siya ngayon? Aywan ko kung nasaan siya. Si Senator Bato lang ang makakasagot niyan, May, kung nasaan siya ngayon. Samantala, Attorney Sal, babatiin natin itong mga giliw nating taga-subaybay sa programa, lalo na sa ating social media pages at channels. From Nepdrox, good morning, Attorney Panelo, watching from Oregon, USA. Si Roxanne Costo, ito, watching naman from Queensland, Australia. Si Maria Bon, from Brisbane, Australia. At si Nancy Salinas, Annalyn Castillo, at si Sweet Girl, may komento siya, Attorney Sal. Salamat po, Attorney Sal, sa paliwanag. God is good. Ayan. At, tingnan natin kung meron pa mga additional na pabati dito, Attorney Sal. Ayun, si Lalaine Garcia.
merong komento pa, Attorney Sal, si Carl Kendrick Sosa. Attorney, nangangamba ako sa gusto ng minorya ngayon. Gusto magkudeta na naman para sila Soto ulit ang majority. Sinabi ko na yan. Ayan.